Hello mga friendship, good evening. Ikwento ko yung mga friendship, yung karanasan ko dati. Yung pumasok ako ng flower shop sa Alabang. Kasi yun yung galing ako sa amin tapos wala akong trabaho. Bali, nag-part-time lang ako pag-trabaho dyan sa Alabang, sa flower shop. Ang may-ari noon ay si Manang, maedad na. Nagsimula lang ang si Manang sa pagtinda ng tubig, sigarilyo, tapos titinda ng bulaklak, nasinso siya. Tapos nakabili siya ng 2 sasakyan, malaking bahay, at saka mayroong nabili siyang lupain, mga palayan. Siya, bali na siya, bali nag-improve yung niya. Bali anak niya, pinaaral niya, yung iba naman nagloloko, yun. Yung mga anak niya na-rehab ang iba kasi may bisyo, nagdodroga, yan. Diyan yan ang pwesto niya sa Alabang dati. Mayroon siyang patahian dati. Ngayon wala na siyang pwesto kasi namatay na siya, si Manang, sa Alabang siya ang pwesto. Pero yung niya, bahay nandito sa malapit sa town center, yung bahay niya. Yun. Pero yung bahay nila yung bali may anak siyang panganay na babae, siyang nakatira. Tapos namatay na rin yung niya, yung anak niya, anak ni Manang, namatay na yung panganay. Si Janet namatay na. Ngayon, ang asawa niya, siya ngayon ang nakatira sa malaking bahay. Pero yung bahay na yun, paghahatiin pa sa magkakapatid. Oo, kasi si Manang, yun, wala na. Ang magmamana, yung mga anak niya. Kaso lang, yung anak niya na panganay, namatay. Tapos yung asawa niya na lang na lalaki, yun ang nakatira doon sa nila bahay. Oh. Ngayon hati-hatiin nila, kaso lang inangkin nung asawa nung panganay nila, inangkin. Sabi binayaran na daw. Pero hindi totoo na binayaran. Inangkin lang niya. Pero mga friendship, ang kwento ko lang yung dati pumasok ako sa sa flower shop. Kami, panggabi ako, pumasok ko na alas 4 hanggang madaling araw ako. Yun. Nag-a-arrange din ako ng mga bulaklak sa patay, sa wedding, sa debutante, mga binyag, yan, nag-arrange kami. Ngayon, mayroong sales lady na babae, pang umaga siya. Ngayon, napansin ko na nagkaligawan sila nung anak nung may-ari. Nagkano sila, bali hindi naman kumontra yung nanay nila kasi sales lady at saka yung anak ni Manang, kaligawan sila. Nagkatuluyan sila, nagkaligawan. Ngayon may anak na sila. Kaso lang mayroong isang beses na yung sales lady pagpasok ko ng 4 o'clock, na siya, nag-out na siya, lumabas na siya.
Tapos, nagtataka ako kasi bakit alas 4 umuwi na siya. Ako naka-duty ako hanggang magdamag ako. Napansin ko, nandyan pa rin siya. Naka-duty pa rin, pero bali, sabi ko bakit umuwi na siya ng alas 4, bakit nandito pa rin yung katawan niya na iwan? Nag-sales lady pa rin siya. Oo. Bali, dalawa yung katawan niya. Yung tunay na katawan, umuwi na. Umuwi na sa nag-out na. Pero yung isang katawan niya naiwan, nag-sales lady doon sa flower shop. Napansin ko, natatakot tuloy ako. Sabi ko, hala, umuwi na siya. Tapos nandito pa rin yung yung isang katawan niya na lang siya, tahimik lang siya. Oo. Pero hindi ko sinabi sa kasamahan ko na nakita ko siya nagtitinda pa rin siya. Pero yung isa katawan niya umuwi na, nag-out na. Yun. Siguro mga isang oras siya nag-duty doon. Oo. Tapos biglang nawala na lang siya sa pwesto namin. Oo. Nakakatakot nga yung nangyari na Oo. Pero ngayon, katuluyan sila ng niya, yung anak ni Manang. Oo. Manang kasi ang tawag namin pa sa amo namin kasi Bisaya siya. Ang galang namin Manang, sa Bisaya yan Manang ang tawag namin sa kanya. Ngayon, nagkaanak sila ng mga 4 yata 5 ngayon. Pero yung yung sales lady na kaanak sila ng 5. Ngayon, nakita ko siya cancer patient siya ngayon. Wala na siyang buhok. Yung nakita ko yung dati siya na yung bali dalawa yung katawan niya, yung isa umuwi na tapos yung isa naiwan pa. Yun, 1 hour nakita ko siya sales lady pa sa flower shop na pinapasukan ko. Yun na nakakatakot pero hindi ko sinusumbong sa may-ari, hindi ko sa mga kasama ko kinikwento, hindi. Ako lang nakakaalam. Oo. Hindi ko rin sinabi sa kanya na ganyan ang nakita ko sa kanya. Oo. Nilihim ko lang yun. Pero ngayon, hanggang ngayon, hindi ko sinasabi sa kanya. Kasi na siya, cancer patient na siya. Wala na siyang buhok ngayon. Ang ginagamit niya, wig na lang na blondie. Oo. Nakakaawa tingnan eh. Yun pala yung ibig sabihin nung nakikita ko sa kanya dati. Pero hindi ko hanggang ngayon nililihim ko sa kanya na ganyan ang nakita ko sa kanya. Oo. Hindi ko kasi baka masaktan siya na gawa ko ng istorya. Pero nakikita ko talaga sa dalawang mata ko na ganyan ang niya. Ang nakita ko sa kanya. Tsaka isa pa, mga friendship. Pag nag-arrange ako ng arrangement ng sapatay, may order. Yung nagkasugat-sugat yung mga kamay ko dito na na natatapyasan ng ng blade. Yung kasi gamit namin yung mga blade na na mayroong hawakan. Nasusugatan ako pagka patay ang nag-o-order. Pero pag kasal wala naman, hindi ako nasusugatan. Yun lang ang napansin ko. Bawat arrange ko sa patay, nasusugatan talaga ako. Nagdudugo yung mga kamay ko kasi aywan ko bakit ganun pagka patay ang ina-arrange ko na bulaklak.
siguro may ibig sabihin noon, oo, na ano, hindi ko sinasabi sa mga customer na ganyan ang nangyari sa akin pagka nag-arrange ako o susugatan ako. Thank you mga friendship. Yan ang karanasan ko nung ano, sa flower shop ako. Pumapasok. Thank you. Bye-bye and God bless you.